Mayroon na naman dambuhalang cruise ship sa Boracay. Sana all. Hello guys, good afternoon. Welcome back to my channel, Big Cute. So ayan guys, papasok na tayo ngayon sa work pero umulan pa ito guys. Lalabas na sana tayo. Ayan o, ayan. Ayan, umuulan pa guys. Kaya medyo naantala muna yung paglabas natin dito. Dito nga pala tayo ngayon guys sa Boracay. So dahil sa Boracay tayo nagtatrabaho, ayan. Ayan, so, ayan guys, tulungan nyo naman ako guys na maparami yung subscriber natin dito sa YT. Na, alam nyo na, nangangarap din tayo na maging isang vlogger. Vlogger, yan, kumari. O, diba? So ayan guys, so medyo lumakas pa siya guys, no? Ayan o. Medyo lumakas pa yung ulan, kaya pero dahil malilate na tayo dito guys, mayroon na tayong dalang umbrella. So ayan guys, let's go. Dito pala kami ngayon guys, nakatira sa 4th floor. No, ito guys ay isang free accommodation ng La Carmela de Boracay para sa amin. Well guys, alam nyo, so, habang naglalakad ako dito pupunta sa work, mayroon ako itong naalala na mga eksena dito guys sa isang viral video noon na nagtatak dito guys sa mga nagtitinda rito ng mga seafoods. Yung si 10,000 pesos na yung kinain niya guys ay lobster. So nag-viral talaga yun guys, at nagkaroon pa ito guys ng temporary closure. Ito yung mga seafoods area kung saan ay siya kumain, at nag-viral, at nalaman nga dun guys na meron naman pagkakamali dito guys yung mga nagtitinda ng seafoods, pero hindi dahil doon sa sobrang price, kundi dahil doon sa mga ibang permit na hindi nila na-comply. So nagsara yun guys, temporary, at pinakomply na sa kanila para maging totally operated sila. So ngayon guys, alam nyo kung nakita nyo yung, diba, yung ginahan natin yung seafoods, totally operated na po siya. Bumalik na siya sa normal na operation, at kumpletong-kumpleto na po yung mga permits na kanilang kinuha. So sana yung nagpa-viral ng video, makita niya ito ngayon na yung mga seafoods na ni-report niya ay operated na ulit. Ano kaya yung magiging reaction niya doon? Diba? Pero actually, hayaan na natin yun. Naalala ko lang kasi tuwang-tuwa ako doon sa kanya dahil alam niyo sobrang viral niya at sobrang sumikat talaga siya nun guys dahil sa 10,000 pesos na kinain niya. Which is yung kinain niya guys ay mga lobster naman. Okay? So hayaan na natin yun. Charot! Alam niyo kasi guys, dito sa Boracay, dapat madiskarte ka. Kasi kung hindi ka dito madiskarte, ay mamumulubi ka dito guys. Dahil mahal naman talaga yung mga presyo ng mga bilihin dito, yung mga pagkain. Dapat marunong ka dito guys magtipid kung yung kinikita mo dito ay hindi ganun kalaki at tamang-tama lang sa pang-araw-araw mong pangangailangan. So what if kung mayroon ka pang family? So kailangan mo talaga dito guys magtudo kayo para kumita ng extra, kumita ng income, para ma-fulfill niyo po yung pangangailangan sa araw-araw at sa mga susunod pa na mga araw. O diba guys? This is Boracay. Na tayo magagawa doon. Kaya ang dapat natin dito guys dalhin kapag tayo ay nagbakasyon ng Boracay ay diskarte kung paano ba natin ma-fulfill at paano magiging masaya yung bakasyon nyo bilang isang turista sa isla ng Boracay. At habang papalapit ako rito guys, tinatrabahoan ko na isang hotel which is La Carmela de Boracay nga po, ay napansin ko dito guys, may isa palang cruise ship na naman ulit na dumating dito guys. Ayan guys, kung nakikita nyo, isang dambuhalang cruise ship na naman yung dumating ngayon dito sa isla ng Boracay. At sana guys tuloy-tuloy ito at magiging maayos yung kanilang pagpunta rito guys. Tuloy-tuloy siya na papunta nito ng mga cruise ship sa kahit isang buwan, 2 beses. O diba guys, napakaganda ito at napakagandang balita nito guys para dito sa mga lokal at sa mga nagtatrabaho at sa mga turista na nandito, at sana mag-enjoy po kayong lahat. Actually guys, ito na nga pala yung La Carmela de Boracay. Dito po tayo nagtatrabaho for almost 15 years. O diba? Loyal. Charot.
Actually guys, ganoon naman talaga. Kapag love mo yung isang trabaho at napapamahal ka na dito sa trabaho mo, ay magtatagal ka talaga. Pero kung hindi mo love yung trabaho mo at hindi ka na doon masaya, bakit ka pa mag-stay, di ba? Actually guys, yung La Carmela nga pala, located siya sa Station 2, between boundary na Station 3 at Station 2. Pero belong siya guys sa Station 2. Yung La Carmela de Boracay guys, napaka-accessible ito sa beachfront. Mayroon din siyang mga room na ocean view, mayroon din siyang mga room na hindi ocean view. O di ba? Pero yung location niya guys is napakaganda. Kahit konting lakad lang, maabot mo na agad yung beachfront. At mas malapit ito guys sa mga Muslim pangangailangan ng mga tourists like ATM machine, 7-Eleven, police station, mga grocery, o di ba? Napakalapit na guys sa mga inconvenient na everyday natin pangangailangan dito guys sa isla ng Boracay. Yung La Carmela guys, mayroon din isang mini store na located dito guys malapit sa lobby. So, napaka-inconvenient guys kasi kung mayroon kang bibilihin ng mga pagkain like mga drinks, mga soft drinks, mga chichirya na pwede nyong kainin sa loob ng room habang nagbabanding po kayo doon sa loob ng room. Nandito na po guys, punta lang kayo sa lobby at mayroon ditong mini grocery. O di ba guys, napaka-convenient niya. Kung kayo guys ay may budget na medyo mababa, mayroon din pong mga mababang rate yung La Carmela. Try nyo po guys, tingnan sa kanilang website. Pero kung gusto nyo naman po yung mataas yung rate at malapit po kayo sa beachfront o gusto nyo ocean view, may mga rooms din po yung La Carmela na ganun. Kaya pwede nyo rin guys tingnan kung kaya nyo po yung price na mga ganun. Kasi guys, mostly guys na La Carmela, mas mabenta yung standard room dahil sa mababa yung rate niya guys, di ba? So ayan guys, no, dito na ako malapit sa La Carmela at malapit na ako sa entrance. Hindi na kasi pwede tayo guys gumamit ng cellphone sa loob. Kaya hanggang dito na lang guys tayo. See you for my next vlog. Maraming salamat. Lahat naman siya.